Ang kwento sa numero 7 na Yamashita Treasure. Akin po itong nadiskubre kaya't ibabahagi ko sa inyo ang kwento sa number 7 na Yamashita Treasure Marker. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa akin channel Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol nga po dito sa number 7 na mga sign markers ng Yamashita Treasure na personal kong nasaksihan na napagkuhanan ito ng mga gold bars at iba pang Yamashita Treasure. Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos sapagkat ito po ay posibleng magbigay sa atin sa inyo ng idea tungkol po sa paghahanap ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa buong bansang Pilipinas. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga taga-panood, subscribers man o hindi subscribers, mga mahilig man o hindi mahilig sa Yamashita Treasure, mga haters, bashers, maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood sa aking mga videos, no? At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So patuloy nga po tayo sa pagbabahagi po ng mga idea tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa bansang Pilipinas. Buong bansang Pilipinas sa kabundukan, no? Luzon, Visayas at saka Mindanao hanggang Sabah, Malaysia. Sapagkat napakarami pa pong mga kayamanang hindi natuklasan, hindi pa na-recover. At patuloy nga po tayong nagdidiskubre, patuloy po tayong naghahanap ng mga sikreto pa na kung saan hanggang sa ngayon ay hinuhukay, no? Patuloy na hinahunting ng ating pong mga kababayan na Yamashita Treasure Hunters. So ito pong ating ibabahagi nga sa inyo ay isa po sa karanasan ko, tuklas ko tungkol po dito sa number 7 na sign markers, no? Ano pa ang mga kasama nito? Ito ay isa-isahin natin. Mga kasamang mga sign markers bukod sa number 7. So, una, no, nung ako po ay nangungupahan ng bahay, no, sa isa pong lugar na pinagkukutaan ng mga Japanese Imperial Army. Subalit, binahayan na po ito ng maraming tao, no. Sa kapangungupahan ko, napunta ako sa isang lugar na may punong kahoy na nag-iisa, no? Ito po ay pine tree, no? At nagtataka ako sa pine tree ito sapagkat isa lang ang sanga, no? Number 7, no? Isa lang ang sanga. Yung sanga niya ay yun ang nagiging parang naghugis number 7. At yung sanga niya ay nakaharap sa araw, no? Yung sanga ay nakatutok sa araw. At sa katagalang nakikita ko ito ay napapaisip ako ano kaya ang sikreto nito, at alam kong napakatagal na, napakaluma na itong punong ito sapagkat napakalaki at talagang halata na ito po ay centennial na talaga. Isang araw, mga ka-treasure hunter, ay mayroong mga Koreano, no? Mga bata pa, siguro mga 20 plus, no? At nagbabalibol sila. Tinatalsik nila ang bula. Malayo sila, nagbabalibol. Doon sila sa itaas kasi nangupahan sila sa itaas.
at tinatalsik nila yung bula malapit sa likod ko kung nasaan naroon yung punong kahoy na yun. At nag-uusap sila na hindi ko maintindihan, no? At tuwing nakikita ko sila ay umaalis. At kapag nawala naman ako ay tinatalsik na naman nila ulit yung bola ng balibol at maingay sila doon sa likod ko. Nakakapagtaka sa tagal na paulit-ulit ko silang nakikita at parang may pinag-uusapan doon sa may puno ng kahoy. Parang nagdududa ako na mayroon silang tinitingnan doon sa may mga sa puno ng kahoy na parang number 7. Din isang araw mga ka-treasure hunter ay lumapit sa akin yung may-ari ng bahay na aking pinag-uupahan na nakainom, no, nalasing, at nagkwento na nakakuha daw siya doon ng gold coins, no, sa may puno ng pine tree, at hinukay daw niya ito ng 4 feet lang, 7 piraso, kasi 7 din ang bangkay na nakabaon doon na naka-X, no? 7 bangkay na naka-X, nakapatong-patong yung nandoon sa number 7 na punong pine tree. So nung nakwento niya ito ay nalaman ko na mayroon palang sikreto doon. Bukod pa doon sa yung mga Koreano na nagbalibol na itintalsik doon yung bola, ay nadugtong yung kwento ng may-ari ng bahay na nakakuha siya ng gold coins at saka mga dugtag doon po sa may puno ng pine tree. So yung kwento na yon ay nagdulot ng nagbigay sa akin ng impormasyon at gana para maghukay ako dun sa likod. Gumawa po ako dun ng septic tank, no? At tinuklas ko, ang dami kong nakuhang mga sign, no? Mga markers, no? At ang nakuha kong sign ay yung kwintas na nakapulupot yung nylon at palara ng sigarilyo. Sa tagal pala ng panahon, hindi pala masisira itong palara ng sigarilyo, no? Kapag nakatali ng nylon. So nung nakita ko may triangle na 3 nakadrawing at 7 pangalan ng hapon ang nakasulat. 2 maliit na triangle at 1 napakalaking triangle. So ibig sabihin nun ay 3 Yamashita treasure. 1 malaki sa ilalim at 2 maliit sa ibabaw. Yun ang interpretasyon ko lang. Napatunayan yun after na nakuha, na nalaman ko na yung malaking triangle ay nakuha talaga. At kitang-kita ko yung pagbabasag ng pinaglagyan, no? So yung hukay ako ng hukay ay marami akong nakukuhang mga banga, no? Mga durug-durug na banga na buo, din mga luma na gamit, mga antique, may mga helmet, napakarami, may mga bungo pa ng tao doon sa gilid. So napakaraming sign markers, no? At ako nga ay napahanga doon sa ginawa ng mga Japanese Imperial Army, sapagkat hindi basta-basta po ang ginawa, no? Malapad po ang pinaglagyan ng ginawa ng Hapon na lagayan ng treasure, no? Hindi lang doon sa tingin ko. So sa kakahukay, puro lang ako 7 feet, puro ako 10 feet, ay napagod ako, no? Napagod ako. So lagi kong tinatakpan yung butas ko kasi delikado kasi yan. Pag nakita ay pwede tayong makakasuhan. Kaya ang ginawa ko ay tuwing naghukay ako ay sinasarado ko para walang bakas, no? Hanggang sa dumating ang ilang buwan ay binili po ito ng isang napakalaking mayamang kontraktor siguro, nagtayo ng building doon, no?
At medyo distansya doon mula po sa mga sign markers, no? So yung sanga nakatutok doon sa araw, mga 20 to 30 meters, no? 20 to 30 meters ang distansya doon sa pinagtayuan ng building. Doon nakaturo yung sanga ng punong kahoy. Yun din siguro ang height ng punong kahoy. Kapag sa hapon ang anino noon ay baka doon tumatama mga 20 to 30 meters, no? Ay doon sila nagtayo ng building na malaki. At nung naghukay sila ng hukay, napasilip ako kasi nasa gilid lang ng bahay ko yun eh. At nakita ko yung mayroong nakitang simento doon na kwadrado sa ilalim. Gaano kalalim? 70 feet. So, puro 7, no? Number 7 yung puno. 7 na bangkay ng Japanese ang nakita. May number 7 din na damit akong nakita. Din may lumang buti ng 7-Up. Ibig sabihin yung 7-Up napakatagal na pala yan. May 7-Up na siguro nung 1940s, 1930s kasi napakakapal yung buti. Kasi yung 7-Up na mga bago lang ay medyo hindi ganun kakapal yung buti. Yung green, number 7, 7-Up, din wala pa siyang mga logo, no? So, pakikorek sa mga nakakaalam kung ang 7-Up ba ay umabot noong 1930s, 1940s. Baka nahalo lang yun doon, no? Baka nagkamali lang ako. So, nakakita din ako ng sando na number 7, kulay gold, no? Hindi nadurog kasi nylon. Nakaipit dun sa may ilalim ng bato na aking nakuha. So, puro number 7. 7 din yung pangalan ng tao. Then, may nakasulat na 7 Coronel. No? So, 70 feet nakita, nakuha. Nung nabasag nila, pinakawalan nila yung tubig na pinagbabara ng gold bar doon sa gilid ng creek, sa gilid ng bahay ko. Ang baho, ang lansa. At alam ko na nadali na yung mga gold bars, no? So, bukod sa gold bars na yan, ay may nakuha pang mga gold coins. At sigurado akong nakuha ito ng may-ari ng bahay. Sapagkat ang trabaho po ng may-ari ng bahay, nakapagpatayo sila ng mga malalaking bahay, no? Tagawalis lang sila sa isang public company o public na pagtatrabahuan. Tagawalis lang sila dun. Paano sila nakakapagpatayo ng mga malalaking bahay na 3 stories or mas malaki pa dyan, may mga sasakyan sila. Kung wala silang nakuha, no? Hindi lang siguro 7 gold coins yung nakuha. So, malayo, no? 20 to 30 meters mula doon sa sign na puno, pero may giveaway doon sa paligid. Napakaraming helmet doon. Iniwan ko lang, no? Hindi ko na kinuha yung helmet. Hanggang sa ngayon, ay alam ko pa yung lugar na pinaglagyan ng mga helmet, mga kung ano-anong gamit, mga lagayan ng tubig. Sa gilid lang ito ng daanan at ngayon hindi pa ito binabahayan sapagkat public, no? Yung nahati kasi yun, public at saka naging private property yung gilid ng kalsada. Parang boundary yung creek na yun na napaglagyan ng burial site ng mga Japanese Imperial Army na number 7. So, yan po ay isa sa aking karanasan na ang main deposit na gold bars ay hindi basta-bastang mababaw. Malalim talaga. Katulad po nung sa Quezon Province, 50 meters mula sa mga sign markers, walang sign sa itaas. Ganon din yung nakuha doon sa natuklasan ko. Posibleng wala ding mga sign markers yun. Kasi nandito lang, medyo 30 meters yung mga sign markers dito. Nagkumpulan yung mga tao na nakabaon, yung punong kahoy, yung mga bato na nasa paligid, no? Sa gilid ng punong kahoy ay nandoon lang ang mga markers, no? Nakapalibot.
nandun yung mga gamit. Distansya doon nagtayo ng building, doon pala ang main deposit. So sa mga sign markers na kasama dito ang mga pagong, no? May nakita ako mga pagong, triangles, puso, no? Hugis puso. Yan ay mga palatandaan ng Yamashita Treasure na sure ball, no? Mayroon talagang laman, pero hahanapin nyo lang, no? Ako kahukay ako ng hukay, bara lang kasi at pala ang gamit ko, no? Sumusubok sa mga giveaway, pero naunahan na pala ako ng may-ari ng bahay na aking inuupahan, no? Sila ang nakakuha. So ang nakuha nila ay gold coins, no? Nakalagay sa banga. Kasi yung durug-durug na banga, nakuha ko yung mga durug-durug na banga. May mga antique pa. Na binaliwala ko lang yung antique, tinabi ko lang. Hindi ko naisip na mahal din pala yung mga banga na yun kasi lumang-luma yun. Nawala lang din doon, may kumuha. Kasi daanan kasi yun. Kaya akala ko naman ay walang silbi na yun. So nung naalala ko, mahal pala yun. Binalikan ko, wala na. Kinuha na yung itinabi kong mga antique. So may na-recover akong mga bala, no? Mga yung pipes, alam mo yung hunsoy. May nakuha din akong hunsoy, no? Tsaka ang daming buto ng tao. So pagka mga ganun pala, no? May mga buto ng tao, mga bubog, ang dami, banga, na mga drug-drug, may gold coins talaga yan, no? At may gold bars pa magkasama. At tingin ko may diamonds pa yun, mga ka-treasure hunter, no? Hindi na ako ginanahang maghanap kasi alam kong nakuha na nung building, no? Na tayo ng building doon. Napakalaki. Sa gilid mismo ito ng highway na nakakurbada, no? Always, no? Gilid ng highway na nakakurbada, sapa, ilog, no? Sa creek na nakakurbada, nakakarve, letter Y. Diyan talaga ang pinaglagyan ng mga Japanese Imperial Army. Palatandaan lang yung mga puno, mga bato. Nandyan na yan sa paligid, no? Matyaga ka lang na maghukay na butas ng butas. Yung iba kasi kaya hindi nakakakuha. Pailalim ng pailalim, hindi na sintro, no? Diyan sila nagpupuko sa mga sign markers. Distansya. Yung mga nandyan sa mga sign markers, mga giveaway, no? May mga nasa bato, nasa loob ng bato. Kung wala kang makita, diyan nakahalo sa lupa, siguradong nakabalot sa bato yan, no? Kasi ang prinsipyo ng Hapon, yung hindi nahahalata. Siyempre, pag tiningnan mo yung bato, hindi nahahalata yan. Bato lang yan, sibling itabi mo lang kasi wala yan. So yan talaga ang mga pinaglalagyan ng mga giveaway. Pero yung mga gold coins, nasa banga talaga nung nakuha nung ka-treasure hunter natin. Mga dugtag na ibigay doon sa gwardya, no? Tungtuwa yung mga gwardya, may halaga din pala yun. Nagsiwalaan naman yung mga gwardya kasi temporary lang naman trabaho doon. Hindi na makita yung mga gwardya. 7 pirasong dugtag yung nakuha nila. May mga serial numbers ng mga Japanese yun. Kaya yun ay posibleng treasure na kapag na-surrender ay malalaman kung sino yung Hapon na yun at pwedeng may reward yung mga coronel. 7 coronel yung mga Japanese na yun na nakabaon doon. So burial site yun, yung number 7 na yun, akin pong personal na natuklasan. Mga kasamang sign ulitin natin, heart shapes, triangular, no? Pala, may nakataob na pala na putol, no? Nakaturo pa itaas. Yung pagong, yung ulo niya nakaturo pa itaas. Yung sanga ng kahoy nakapaitaas. Ibig sabihin kung saan nakaturo lahat yun, yung mga sign markers, may nakapailalim din pero sigurado akong traps yun. Yung mga nakaturo pa ilalim na mga sign markers, yung mga nakatingala kasi maraming, dalawa ang susundan, no? Na pag Yamashita Treasure, yung tinatawag na horizontal at saka vertical shaft, no? Sa tunnel kapag may heart. Yung vertical horizontal shaft, no? Sinking din, horizontal shaft, no? Magtunnel pa yung mga Hapon, no? Kung saan sila huminto, doon ang treasure. Walang sign sa itaas.
doon sa pinagdaanan nila, tinatakpan nila yon para hindi halata. So iniiwan nila doon sa walang sign. At doon ay mahirap ngang matuklasan, no? Para sa mga Yamashita treasure hunter. Malulugi, maubos ang pira kasi nagpupokus doon sa mga nandyan sa sign markers. Kagaya nung ginagawa ko dati. Hukay ng hukay, wala kasi yung giveaway mababaw lang, 4 feet, 6 feet, yun lang. Nakuha na, naunahan na tayo. So, yun, no? Kaya kapag nakakita kayo ng mga ganitong klase, number 7, may giveaway yan. 4 feet nakuha. May halong mga buto ng tao, mga bubog, mga banga, basag-basag. Nandyan na lang yan. Mababaw lang ang giveaway, mga ka-treasure hunter. Yun, nasa puno ng kahoy. Ang mga giveaway nasa bato na nakabalot. So, yan lang po. Sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng konting idea tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Sa lahat po ng mga magagaling, pwede po kayong mag-comments tungkol po sa ating naibahagi sa inyo tungkol po dito sa isang tuklasan natin na Yamashita treasure na nakuha ng napakalaking businessman na nagtayo ng building. So hanggang titig na lang ako. So hanggang dyan na lamang po, mga ka-treasure hunter. Hanggang sa susunod, to po ang inyong ka-treasure hunter na nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, patuloy na naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.